Alam mo, Jade, napakagandang pinag-umpisahan yan ng investigasyon ng ating presidente tungkol doon sa flood control anomalies. Mabuti na lang at na-identify kagad kung sino yung mga contractors. Pero marami pa yan. Actually, marami pa yan. Di pa na-identify yung iba. At ang siguro, alam ko may strategy si presidente dyan kung paano niya talagang para matunton talaga niya, ma-identify talaga who are the people behind it. Kasi imposibleng contractor lang ang dyan, ang may sala. No? Kasama na dyan yung mga tao dyan sa implementing agency, kung flood control and DPWH, at sino yung mga politiko na talagang sila naman talaga yung kumbaga parang mastermind ng mga yan. Lalo-lalo na sila yung nagproduce ng pera. Sila yung funding source. Kaya anyway, this will be a long campaign at sana meron talagang ma-identify na politiko at makulong, makasuhan at makulong. Opo, Mayor, kahapon sa press conference nga ng Palasyo, sinasabi nga ni Yuse Claire Castro na kung meron pong mga reklamo, meron pong mga sumbong, or may mga komento o may nakitang anomalya sa mga flood control projects ng ating mga kababayan. Lalo na po, kayo na, banggit po kayo, diretso, isumbong kaagad kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano pong reaction po niyo? Alam mo, Jade, nalungkot ako doon sa pahayag. Hello, Jade, nalungkot ako doon sa pahayag na yon, no? Kasi parang lumalabas pa nakaaway kami, Kung babasahin ko sa iyo yung binanggit ni Yusek Castro, ito yun sabi niya, siguraduhin lamang po ninyo na ang inyong report ay may basihan para hindi masayang ang oras ng gobyerno. Sana verified at meron po talaga kayong alam. Nakakalungkot yung ganong pahayag kasi parang kami pa yata ang kaawa na kami na nga nakikipagtulungan, nagbibigay na nga ng lead. Ano ba ang mali? Ano ba ang sinasabi niyang wala kaming basihan? Unang-una, nung binanggit ko yan, last year pa, binanggit ko na yung mga anomalya na yan. Lumabas na ngayon ang mga katotohanan, no less than members of Congress admitted na may 777. May mga corruption talaga nangyayari dyan sa mga ayuda at kung ano pa, pati sa mga projects. No less than si Secretary Bunuan mentioned that yung mga binanggit ko na mga sa Cat's Eye, sa mga solar lights, exorbitant ang mga cost niyan. So, nagugulat na lang ako, parang kaaway pa kami at parang nagagalit pa sila sa kami. Huwag naman sana. Kasi dito sa laban sa korupsyon, kami yung friendly force. Kami yung makakatulong sa kanila. Opo. Mayor, para lang maintindihan ng ating mga kababayan, ang flood control projects, ang mga mayors ay wala pong hawak, hindi po sila ang tagapatupad niyan ng mga proyekto na yan, kundi yung mga kongresista. Tama ho ba, Mayor? Alam mo kasi napakalaki ng cost niyan at hindi kakayanin yan ng mga local government unless talagang mataas yung kanyang revenue. Usually, ang nangyayari dyan is ang pera galing talaga sa taas. Ang nagpapan dyan sa powerful members of Congress. Ang nagpopondo yan, nagseset aside yan. Doon pa lang sa GAA nila iseset aside. Usually yan, nagkakaroon ng insertion yan during the bicameral. Kaya ang recipient lang yung local government. Pero ang nagpapatakbo talaga ng project, yung mga kongresista. Pero may mga may mga very powerful din na mga mayors o governors na nakakukuha rin ng pondo for flood control projects. Sila na rin ang nagpapatupad. But most of the time, ang nagpapatupad yan actually are the congressmen through the implementing agency, and that is DPWH. Opo, Mayor, at kamakailan din ay ibinulgar po ninyo na may mahigit 6 na po o halos sa 70 kongresista ba yun na involved o dawit nga sa mga kontraktor na nakakatanggap po ng mga pondo ng flood control projects. Okay, Jade, I just will state with clarity. Hindi po ako nagbanggit tungkol dun sa 67 na mga contractors sa Kongreso. Ang nagbanggit po niyan, with all due respect, si Senator Lacson, kasi I am sure na meron siyang very reliable source. Kaya, pero ang nabanggit lang niya, yung mga, syempre, yung 67 na yun, malamang, ito yung mga bago pa lang naging contractor, bago pa lang naging congressman, contractors na sila. So majority of those na na-identify sa 67, ganun ang sitwasyon. Iba pa yung naging contractor nung naging congressman. Iba rin yung mga congressman na kunwari hindi sila contractor,
Pero yung kanilang mga kamag-anak, sila yung contractor, yung asawa, yung anak, yung mga pinsan, sila ang contractor. Pero behind these relatives, ang talagang nagpapatakbo pa rin yung kongrehista. Opo. Mayor, para na rin maintindihan ng ating mga kababayan, paano o sa anong paraan ho ba nagsisimula yung korupsyon pagdating po dito sa flood control projects? Well, maraming paraan, ano? Ang daming scheme yan sa flood control projects. Ang isa sa mga sources ng corruption yan, yung desiltation. Kasi nga, let us say, palalabasin nila na napakalaki nung tatanggalin na silt. Pero ang gagawin nila, during rainy season sila magdi-desiltation. Magdi-desilt pala. O napakarami yan, halos hindi maubos yan dahil tuloy-tuloy yung agos ng tubig, dala-dala rin yung silt. Isa yon. Pangalawa, yung dadayain nila yung sheet piles. Assuming na, usually kasi ang sheet piles, mga 12 meters yan. That's about 556 kilograms. At yung sheet piles na yan, ang cost niyan per kilogram. So ang ilalagay nila doon sa detailed unit price analysis, ang talagang presyo ng per kilogram yan is around 34 pesos. Ang gagawin ng supplier, ibebenta niya yan ng mga 39 pesos. Pero doon sa detailed unit price analysis ng DPWH, palalabasin nila ng mga 70 pesos, 74 pesos. Meron akong nalaman ng mga 90 pesos Kaya hinahanap ko nga yung detailed unit price analysis noon per kilogram. Kaya kita mo na kagad, ang laki na kagad ng markup per kilo. Ulitin ko, ang isang 12 meters na sheet pile is around 556 kilogram. Doon pa lang, makikita mo na agad, may kita na agad sila, napakalaki na. Dadayain pa nila pagdating sa installation. Ang sabi nung technical study, ang dapat, ang embedment, o ito yung load-bearing depth, ito yung lalim na isasalpak nila, ilulubog nila yung sheet pile, siguro sabihin natin, mga 6 meters or 9 meters. Ang palalabasin lang nila, ang totoong ilalagay lang nila, mga kwan lang siguro, ang ilulubog lang nila mga 3 meters. 3 meters lang. May mga lugar pa dun sa embankment na walang sheet piles, Hindi mo na lang mahahalataan na lang kasi sesementoin na lang, walang sheet pile. Kaya pag mabibisto mo na lang yan, paghuhukayin mo, pagtetest ka, o kaya pag bumagsak yung dike o bumagsak yung embankment, doon mo malalaman. Katulad yung pinadala sa aking picture, isipin mo na lang na ang nakalagay doon is dapat 6 meters ang lalim. Nagulat na lang ako na ang naiwan is 1 meter lang na sheet pile. So tinanong ko yung contractor, naputol ba yung sheet pile? Hindi po sir, naputol yan. Hindi pwedeng maputol ang sheet pile. Pag maputol yan po, gagamit po kayo ng acetylene. Sabi niya sa akin, talaga 1 meter lang talaga ang nilagay nila. Yan sa lugsa na yan, sa embankment na yan. Ganyan na po nila dinadaya. Another is yung gabyon. Alam mo yung gabyon? This is another technology na ibabalot yung mga bato na malalaki sa isang wire mesh na 1 meter by 1 meter. Halos 1 cubic meter yan So, dito sa gabyon naman, usually mga 11 layers or 10 layers, depending on the technical study. Pero ang igagabyon lang talaga nila, yung babalutin lang nila, yung first 3 layers or first 4 layers. Yung sa baba, ikuha ko na lang nila. Kumbaga, minsanan na lang nabalot. Ganun, para makatipid sila. Kaya makita mo, pag tinamaan ng napakalakas na current, mahuhukay yung ilalim. Diyan mo mabibisto ngayon na hindi pala maayos ang pagkakagawa ng gabyon. Yan ang naging pahayag po ni Mayor Benji Magalong po mga kapartners na yung nagpapatakbo ng proyekto din minsan. Si Congressman, minsan sabi niya, walang power ang LGU pa. Mamaya baka masama dito sa iba pang cut videos po natin. Dahil ang sabi po ni Mayor Benji Magalong pa na malaking porsyento ng mga politiko dahilan daw ng mga substandard na proyekto. Bakit? Ano ang paliwanag dito? Ito, panoorin natin. Opo, nabanggit din ni Mayor Isko Moreno na may mga proyekto rin na hindi pinagpapaalam sa LGU. Kabilang din po ba ito sa mga problema ninyo as local chief executives or baka may marami din kayong mga kakilala na Mayor, General? Well, mabuti nabanggit mo yan, Atmar, This is a very common. The members of the League of Cities, ito yung mga mayors ng mga syudad, Pati na rin yung mga mayors sa munisipyo. Kasi marami kami sa mayors to governance na municipal mayor. Very common yan.
explain ko sa iyo, Admar, ano, if you have time pa, no? Do I have 2 minutes more? Meron pa ba 2 minutes? Go ahead po, Explain Mayor. ko lang yung sistema sa pag-implement ng isang project. Okay, sa local government, ang sistema is ganito. Ano, magkakaroon ng ilalabas namin yung budget, this is our budget. So ano yung programa natin, ano, for next year? So papag-usapan na namin yan starting July, no, budget season yan. Umpisa na ng budget season yan, o sometimes early as June, pinag-uusapan na namin yan. Tapos ipapakita na. Ngayon, ang naman dahil mayroon silang development fund, magkakaroon ng prioritization matrix. Doon nila, may mga certain parameters na i-define. Tapos sa barangay, pag-uusapan nila yan. After sa barangay, i-represent nila sa distrito nila, and then gagawin na nila yung top 5 na mga projects nila for that district or top 10. Tapos after that, it will be certified by the Liga ng Barangay. At the same time, magkakaroon ng series of public consultations yan. Ano? Bakit ito yung priority natin? Dahil may impact ito. Dahil ganito yung mas malawak yung yung affected na area. So ang impact nito mas malawak. Parang ganun, mga papag-uusapan yan. After that, it will be presented to the City Development Council. But before pala, nung City Development Council, ipapasok yan sa annual investment plan at sa annual procurement plan. Okay. So dun sa City Development Council, this is around 100 plus members to. Nandyan lahat yung mga barangay officials, nandyan din yung mga community leaders, mga sectoral leaders, mga religious sector, mga senior citizens, mga youth sector, business sector. Ang dami yan, ang dami members niyan, ano? Tapos People's Council. So sa amin, sa Baguio kasi may People's Council kami. Doon, pag-usapan uli yan, i-represent uli yan, i-deliberate. Pag inaproban ng City Development Council, approval nila yung annual investment plan, tapos approval na rin yung budget. Ano? Okay, ganun ang sistema. At kung merong ina-implement na isang project, pero nakalimutan mong nilagay sa annual investment plan, tapos binayaran nyo, naku, makakasuhan ka ng graft and corruption yan ng COA. No? Ganyan katindi, ganyan katidyos yung process. Pero sa mga kongresta, alam mo ba kung paano yung sistema nila? I want this, I want that. Tapos i-implement na lang. Ulitin ko, no? I want this, I want that. Walang konsultasyon sa local government, walang maayos na public consultation, wala silang investment plan, annual investment plan, wala silang annual procurement plan. Implement na lang kaagad nila. Ganun na lang ang ginagawa ng mga yan. Kaya para may double standard yata ng hustisya rito. Bakit kami nakukulong kami? Bakit sila hindi sila pakulong? Kaya nakita mo kung paano nila talaga inaabuso yung tinatawag nating power of the purse. Pero Mayor, handa niyo po bang ipatigil yung mga ganyan na dumidiretso lang po at hindi nagpapaalam sa inyo po? Napakahabang proseso, napakagrabe yung sistema na susundan. Pero yun nga, nabanggit ninyo, pagdating sa kanila, simple lang. Ito po ba'y handa ninyong ipatigil or mag-uusap po ba kayo, coordinate with other LGUs na dapat maisulong ito sa national government na hindi pwedeng ganito sa amin, mahigpit. Pero pagdating dito sa proyekto ni Congressman, masyadong mabilis. Well, siguro ang plano namin gawin dyan is, ito nga Admar, ano? Una-una meron kaming, pinag-uusapan namin yan. Ngayon na majority kami sa konseho, pinag-uusapan na namin na magpapasa ng ordinance na lahat ng project sa gagawin sa Baguio, whether it is funded by the national government, dapat dadaan sa matinding public consultation at konsultasyon din with the local government. Isa yan, sa nakikita namin. Pangalawa is itong bagong pinag-uusapan namin with an international NGO through the UK Embassy na mag-a-adapt kami ng ipapilot test namin yung isang digital application na about transparency ng mga infrastructure projects. Opo. At gusto namin umpisahan dito sa siyudad ng Baguio para makita nila at the same time magkakaroon na matinding participation ang komunidad yan. So ilalabas mo lahat is actually an open data na anybody can access it. Part of their transparency. And the good news is Baguio City is just one of the 4 LGUs sa buong bansa out of the 1,500 na open government. Open government meaning very strong on transparency, accountability at citizens' participation.